Nagmulat ang isang lalaki. Bumangon na mula sa kanyang higaan. May pagtataka sa kanya dahil tila ibang kama o kwarto ang kinalalagyan niya. Nagkibit balikat na lamang siya pagkat sanay naman siyang nagigising sa ibang kwarto at ibang higaan. Tumingin siya sa orasan sa tabi niya. 9:00 na ng umaga. Lumingon siya sa may bintana. Walang liwanag mula sa araw na dapat ay tirik na sa mga oras na yon. Tumayo na siya at lumapit sa bintana. Hinawi niya ang manipis na kurtina at binuksan ito. Dumungaw siya at tumingala sa kalangitan. Makulimlim. Napakakapal ng ulap na nakalatag sa himpapawid. Sa pagkakaalam niya ay panahon na ng tag-init ngayon at wala namang nababalita na may bagyo o paparating na sama ng panahon. Magaan ang kanyang pakiramdam. Tila ba walang bigat ang sarili niyang katawan. Naisip niyang baka epekto pa rin ito nung naparaming inom niya ng alak kagabi. Napahawak siya sa kanyang batok at hinimas. Napangiti pa siya nang sumagi sa isipan niya ang eksena noong gabing nagdaan. Isang magandang babae ang nakilala niya sa isang bar. Niyaya siya nito na lumabas. Sa mismong kotse pa ng babae sila sumakay. Pilit pa niyang alalahanin ang iba pang mga detalye. Pero wala na. Yung pagsakay nila sa kotse na lang ang huli niyang naaalala. Naisip niya na lang na nablangko talaga siya kagabi. At malamang na nasa bahay siya ng babaeng yun ngayon. Para bang hindi niya kontrolado ang kanyang katawan. Humarap na siya sa isang cabinet. Naglabas ng mga damit. Muli ay pagtataka na naman ang nadama niya. Ang mga damit na inilabas niya kasi ay eksakto sa kanya. Papaano nagkaroon doon ng mga kasuotang para sa isang lalaki at akma pa sa pangangatawan niya? Matapos niyang magbihis ay parang kusang gumalaw na naman ang katawan niya. Binuksan niya ang pinto ng silid at siya ay bumaba na. Pagdating niya sa may sala ay naupo siya sa sofa. Napatingin siya sa remote ng TV at kusa itong dinampot ng kamay niya. Sinindihan niya ang TV at balita ang palabas. Ayon sa ulat, isang malaking spaceship umano ang nasa himpapawid ngayon. May nagaganap na daw na isang pagsalakay sa daigdig. Isang alien invasion. Natawa ang lalaki sa pinapanood niyang balita. Naisa na niyang ilipat ang channel. Ngunit ayaw gumalaw ng kamay niya. Gustuhin man ito ng isip niya. Bigla na lang siyang nakarinig ng kaguluhan sa labas. May mga taong nagsisigawan. Tumayo na siya. Lumapit sa may pintuan at binuksan niya ito. Lumabas na siya dahil ito ang nais ng katawan niya. Ngunit hindi niya pa rin malaman kung bakit ganito ang pakiramdam niya. Nakita niya ang isang lalaki na kumakaripas ng takbo. Sumisigaw ang lalaki. Tumakbo na daw siya at magtago. Sinasalakay na daw ng mga alien ng mundo. Muli ay napangiti lang siya. Di niya mawari kung talagang gising na siya o kasalukuyan pa lamang siyang nahihimbing at nasa mundo lamang siya ng panaginip. Nagsimula na siyang maglakad. Hindi niya alam kung saan tutungo ang mga paa niya. Lahat ng tao na makasalubong niya ay isa lang ang isinisigaw. Nandyan na ang mga alien at tumakbo na daw ang lahat. Sa isip-isip ng lalaki, ano bang nahithit ng mga taong ito? Hanggang sa may matanaw siyang isang babae.
Nasa kabilang panig ito ng kalsada. Sinipat niyang mabuti ang babae. Nagbalik sa isipan niya. Siya yung babaeng nakilala niya sa bar kagabi. Kinawayan niya ito, ngunit tila nasa malayo ang diwa ng babae. O baka hindi lang siya napansin nito. Patakbong lumapit sa babae ang sumunod na ikinilos ng katawan niya. Sa paglapit niya ay nagwika ang babae. Nagtatanong ito sa kanya kung ano daw ba ang nangyayari. Naguguluhan din ng babae dahil ayaw din daw gumalaw ng kanyang katawan sa nais gawin ng kanyang isipan. Walang maisagot na maayos ang lalaki. Sinabi lang niyang pareho lang sila ng pakiramdam ngayon. Parang may ibang kumokontrol sa kanila. Ilang tao muli ang nakita nilang tumatakbo. Lahat ay panay ang tingala sa kalangitan. Ang isa ay huminto pa sa tapat nila at tumuro sa itaas. Nariyan na daw ang mga alien. Sasakupin na daw nila ang sangkatauhan. Sabay na napatingala ang lalaki at babae. Nanlaki ang kanilang mga mata. Nahawi ang makapal na ulap sa himpapawid at lumantad ang isang malaking bihikulo na nakalutang. Napakalaki nito. Hugis pababa at tatsulok. Nasa higit 1 kilometro ang laki nito. Matagal na napatulala at napapanganga ang dalawa. Hindi nga ba isang panaginip ang nangyayari ngayon? Tanong nila sa kanilang isipan. Biglang bumukas ang malaking pintuan ng spaceship at may mga lumilipad na tila mga drones ang nagsilabasan. Isa-isang binabaril ng laser ng mga drones na ito ang mga nagkakagulong mga tao. May 3 drones na ang papalapit sa kanila. Humawak agad ang lalaki sa kamay ng babae. Hinatak na niya ito at mabilis na silang tumakbo. Kahit saan sila magsuot ay nakasunod ang mga drones sa kanila. Muli ay nagtataka ang lalaki. Bakit napakahusay yata niyang umilag? Daig pa niya ang isang action star sa galing ng mga galawan niya. Pasirko-sirko pa siya at patalon-talon. At kita niyang ganoon din ang kilos ng kasama niyang babae. Hanggang sa pareho silang matrap sa isang kalye na nilikuan nila. At wala na silang makita pang lulusutan. Nanatili lang silang nakatayo. Ayaw nang kumilos ng mga katawan nila. Nakahanda na noon ang mga drones upang sila ay patamaan na ng laser at tapusin na ang kanilang mga buhay. Biglang gumalaw ang lalaki. Nakadampot ng isang matigas na bagay sa isang sulok at binato ang isa sa mga drones. Tinamaan niya ito. Agad umusok ang drone. Nagliyab at bumagsak na. Uulitin pa sana niya ang kanyang ginawa. Ngunit sa pagbuwelo niya upang bumato, ay direktang nasapul siya sa dibdib ng isang tama ng laser mula sa isang drone. Butas ang dibdib niya at agad na siyang binawian ng buhay. Bumulagta ang lalaki sa lapag at dilat ang mga mata niyang pumanaw. Sa kalangitan ay tila may humawi sa mga ulap. Lumitaw ang isang malaking kamay. Nagkaroon ito ng mahabang braso at diretsong bumaba hanggang sa madampot na ng malaking kamay na ito ang bangkay ng lalaking yon. Napahawak sa makinis niyang ulo ang isang binatilyo. Napapailing siya at masama ang kanyang loob. Pang-10 ulit na kasing namamatayan siya ng karakter sa laro. Sira na naman ang kanyang napiling karakter. May malaking butas ito sa dibdib ngayon at ito ay wala ng buhay. Di pa man siya nakakalayo sa paglalaro ay game over na naman siya.
Tumingin siya sa kapatid niyang babae. Patuloy pa rin ito sa kanyang paglalaro. Buhay pa kasi ang napili nitong karakter. At kita niyang mas mahusay pa talaga sa kanyang maglaro ang nakababata niyang kapatid. Ito ang usong laro ngayon sa kanila. Ang AIS o Alien Invasion Simulator. Ilalagay nila sa isang platform ang napili nilang karakter at lilitaw na ang mga hologram images kung saan ang napili nilang lokasyon o senaryo. Doon makikipagsapalaran ng kanilang karakter na sila mismo ang kokontrol. Nakasimangot ang binatilyo na lumabas na ng silid. Iniwanan na niya ang kanyang kapatid na masaya pa ring naglalaro. Nagmukmuk na lang sa kanilang sala ang binatilyo. Nasa kamay pa rin niya ang namatay niyang karakter. Maya-maya pa ay may narinig siyang tunog ng isang sasakyan. Agad na patayo ang binatilyo at sumilip sa kanilang bintana. Nang makita kung ano o kaninong sasakyan ang dumating, ay nagmadali na siyang tumakbo papalabas ng kanilang pintuan. Isang hugis at sulok na sasakyan ang nakaparada na sa kanilang bakuran. Bumukas ito at lumabas ang isang lalaki. Dali-daling tumakbo ang binatilyo sa lalaking yon at agad yumakap sa kanyang ama na nanggaling pa sa malayo nitong paglalakbay sa kalawakan. May inilabas ang kanyang ama na isang sisidlan. Agad na napangiti ang binatilyo. Alam na niya kung anong nilalaman ng sisidlan na yon. Pumasok na ang mag-ama sa kanilang bahay. Sa loob na nila bubuksan ng sisidlan. Muling napayakap ang binatilyo sa kanyang ama. 5 bagong mga karakter ang inuwi nito para sa kanya. Makakapag-umpisa na naman siya ng panibagong laro. Sila ay lipi ng mga nilalang na namumuhay sa malayong solar system. Lipi ng mga alien na kolosal o mga higante para sa ating mga tao. Ang mundo ang pinagkukunan nila ng modelo upang gawing mga karakter sa uso nilang laro. Literal na mga tao ang nilalaro nila. Pagkat para sa uri nila ay kasing liit lamang tayo ng mga insekto. Gamit ang kanilang maunlad na teknolohiya, ay nagagawa nilang kabitan ng isang tao ng isang microchip at magagawa na nilang kontrolin ng bawat galaw at kilos ng napili nilang karakter. Ikaw, minsan ba ay naisip mo na baka may mga mata sa kalangitan na nanonood sa ating mga galaw, na ang lahat ng bagay ay isang simulation lamang o isang laro?